Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ayan, take only what resonates lang. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahita lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Again, this is for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Let's start your reading. Kunin natin yung main energy mo. Okay, you do have here the Ten of Swords, the Hanged Man, and the King of Pentacles. The Moon is here. Page of Pentacles is here. Nakikita natin you are a very stable person. Nakakita tayo ng stability sa'yo talaga. Magaling ka kasi. And I feel like marami ang tinitingala ka. Like, they respect you. Deserve mo naman yun na narespetuhin ka talaga. And I feel like there's something na hinihintay mo dito in the past with the Hangman. This is a major arcana. Pero ini-end mo na yon, yung paghihintay na yon. I don't know if it has something to do with soulmate connection or what with the Moon. Pwedeng this is a soulmate or a person na pwedeng lumalabas sa dreams mo. Pwedeng this is a dream man, dream woman kind of energy. Medyo nagkakaroon tayo ng problem with regards to the Page of Pentacles na nakikita natin. Ito yung nakikita natin na maybe people around dun sa iyong career na sabihin na natin na nagbibigay-bigay ng something na pwedeng nakakatulong. I don't know if you are a businessman, businesswoman, this is the energy of an employee, parang ganon, empleyado. Kung hindi man, could be a manager, you could be a manager, someone na nasa mataas na position, and then this is someone na nasa medyo, could be new person, or new employees, ganon ang energy niyan, ano. Or maybe, kung wala namang ganong eksena, no, hindi ka naman businessman, businesswoman, then maybe this is, a friend or new friend, like bagong tao na biglang nandyan sa paligid mo. And I feel like ito yung nagiging problem ngayon, no? Dito sa bagong taong to. Kasi, it feels like with the Queen of Cups, masyado kang mabait. And then, actually, yung iba, it's a problem. Yung pagiging masyadong mabait. Kasi pwedeng, hindi niya maibigay or hindi mo mailabas yung full potential nitong taong to. Kasi wala kang ginawa kundi intindihin siya with the Queen of Cups. This is you. Masyado kang understanding. Masyado kang malambot. Parang ganon. And being a person in charge, kailangan meron ka ring pagmamando. Meron ka rin dapat dapat ikaw pa rin ang batas, parang ganon. And lalo na kung ikaw ay boss or mataas nga ang iyong position. Okay? So, hindi para sa lahat yun, guys. Hindi para sa lahat. Anyway, so, ayun. I feel like you're waiting on something in the past na hindi mo na or tinapos mo na yung paghihintay. Yung iba is still waiting, pero kung nito lang natapos, maybe you're still waiting. And, yun nga, to the point na lumalabas-labas siya sa panaginip mo, or
Or pwedeng naghihintay ka in the past, pero ngayon hindi na. Parang ganun. Tinatapos mo na yung paghihintay. Take only what resonates, guys. Yung iba kasi is, nangyari na yung paghihintay. Yung iba ngayon, naghihintay pa rin. Okay, you do have here the Queen of Wands. And the Five of Wands is here. The Two of Wands is also here. When you do have here the Sun. If you're dealing with a twin flame connection, meron tayong twin flame connection dito. Nakakakuha tayo ng Sun and Moon energy. That's a twin flame connection. That's a very special connection. Nakakita tayo dito ng plano mula sa person na ito. And hindi niya nga lang pa magawa ng action yung plano kasi there's pagkakagulo for now. Pero nakakakita tayo ng plano mula dito sa person na ito. And I feel like may kinalaman yun sa'yo. And what is that? Ano yung plano na yun? Spirit guides, angel guides, please tell me. You do have the Emperor. This is you, this is you. So may kinalaman nga sa'yo to. And the star is here, Aquarius energy. Ayan, so nagpakita sa atin ng the Sun, the Moon, and the star. So yeah, this is a twin flame connection para sa iba. So ang plano ng person na ito is maybe to reach out. Hindi ko masabi kung siya ba tong hihingi ng tulong, plano niyang humingi ng tulong sa'yo, or vice versa. Pwedeng siya yung magbibigay ng tulong sa'yo. Okay? For whatever challenges or problem ito. So, pwedeng ang iniisip niya is may kinalaman sa Four of Pentacles, which is, could be savings, ipon nga, pwedeng ipon mo, or baka naman may naitatabi ka, ganyan, I need help right now, or vice versa. Pwedeng, siya ito na may ipon, and then, possible na itong person na ito, gusto niya na maging mas stable yung kanyang, I'm sorry, medyo nawawala ako. Okay, so ayun. Pwedeng itong ipon niya ay gusto niyang ipang-invest sa'yo. Okay? Especially, may nakukuha tayong businessman, businesswoman energy dito. So, pwedeng gusto niya mag-invest sa'yo, kaya lang medyo magulo pa yung ano ko ngayon, yung sitwasyon ko ngayon. So, pwedeng ganon. And, nakikita ka kasi niya as someone na may potential na mag-handle ng kanyang pinaghirapan. Like with the world, pwedeng may kinalaman yun sa pinaghirapan niya. I'm getting like pwedeng nagtrabaho siya sa abroad, and then this is like yung ipon niya, yung savings niya. Ikaw lang yung pwede kong pagkatiwalaan regarding dito. So that's the energy. Na ngayon, medyo magulo nga lang pa yung sitwasyon niya with the Five of Wands. And with the Queen of Wands, nakikita natin na you are giving this person advice in the past na nakikita niya na okay yung mga advice niya. Okay siya mag-isip. I like her or his idea. Ganon. Okay? Lalo na yung the Hangman. Can you see the energy of the head here na parang ano siya talaga? Matalino, kumbaga. Magaling, madiskarte. That's your energy. Okay? So, kung siya naman ito nangangailangan ng tulong, maybe ikaw rin yung nakikita niyang makakatulong sa kanya because you are the Queen of Wands. You are the one na magaling mag-advise regarding sa finances, etc. And, what will happen in the future for the both of you? So, ano mangyayari sa future? Ano naghihintay sa future para sa inyong dalawa ng person na ito? Ano ang mangyayari sa future para sa inyong dalawa ng person na ito? Like, this is not supposed to be love reading, pero parang nagiging ganon. Pero yung iba, this is not love. Pwedeng this is just a friend na ganon, na pwedeng
nag-iisip lang no, na kontakin ka. So, anyway, what will happen in the future for the both of you? You do have here the Knight of Cups. Knight of Pentacles at the bottom of the deck. I can see 2 offers in the future, in the near future para sa'yo, air sign. May dalawa tayong offer na nakikita na with the Wheel of Fortune, makakapagpabago ng sitwasyon mo or ng buhay mo. I don't know kung ano ang pipiliin mo eh. Kasi you do have here the 4 of Cups and you are undecided. Hindi mo alam, hindi mo sure ano ba dapat gawin ko, ano ba dapat piliin ko. But these choices na nakikita natin dito is the Strength card, which is possible na makapagpabigay ng protection and also at the same time nakakakuha ko ng age na parang ito na yung time na magiging mas maayos na yung career mo. I'm getting na nakasulat or makikita ito sa palm mo, which is like, I don't know how to explain this kasi ito ay may kinalaman na sa palmistry. But anyway, nakikita ko nakasulat siya sa kamay mo na parang merong this is like the age no na kailangan mong mag-focus sa mga opportunity na dadating sa iyo kasi may potential talaga na mabago na yung buhay mo and then yung mga problema unti-unti na nang mawawala dito. Okay, nakakakita tayo niyan. Hindi ko talaga alam kung paano ko explain sa iyo but definitely there's a sign in your palm na sinasabi ito na yung tamang age na dapat ayusin mo na yung mga desisyon mo sa buhay mo dahil mababago na ngayong edad mo na yan. Ito na yung tamang time dapat baguhin mo na or ayusin mo na yung mga desisyon mo sa buhay kasi ito na yung makakapagpabago sa buhay mo, magiging mas masarap na yung mga susunod na buhay mo, komportable, masaya, and also at the same time pagdating sa career talagang na tumitibay at mas gumagaling ka pa. So that's the energy. So So, kuha tayo ng advice regarding the offers. Okay? Advice regarding the offers. I mean, regarding the love energy. Kasi may love energy din tayo nakukuha dito sa mga cards kanina. Regarding sa love, I can see if you're single, someone new is coming. And then pwedeng itong new person na ito yung tutulungan ka na niyang maabot yung mga gusto mo sa buhay, mga goals mo, mga pangarap mo. Parang magiging parte siya nito. Yan, coming from this King of Cups energy. And then, regarding dito sa advice kanina, kung ano ba dapat piliin mo or anong maaya-advise sa'yo regarding the offers na dadating sa'yo, well, take this, the Ace of Wands, kunin mo yung something na alam mong gusto mo at pangarap mo or may kinalaman sa pangarap mo, the Star. Okay? Huwag kang maging Queen of Cups or King of Cups. Of course, nandito na rin naman yung King of Cups. Huwag kang maging King of Cups. Ano ba yon? Malambot masyado yung puso. And yun na yung ginagawa mo no? So, yung iba, pwedeng ang i-take mong offer ay yung something na kasi nakakahiya. Di ba? Naisip mo na naman yung relationship mo dun sa tao na yun and maybe you feel like nakakahiya or parang hindi ko kayang tanggihan. So, tanggalin mo yung ganun. Kasi this offer na nakikita natin, offers, maybe you can only just take one. Okay? Isang offer lang yung kailangan mo tanggapin or dapat mong tanggapin, the one na may kinalaman sa pangarap mo. Kasi, ikaw na lang rin naman ang tatanggap nitong offer na to or kukuha nitong offer nito. Maybe may kinalaman nyo sa pagdagdag or maybe may kinalaman dito sa gusto mo talaga mangyari sa buhay mo. Yun ang kunin mo. Kasi yun yung masaya ka Yun yung gusto mo, yun yung gusto mong gawin
Okay? And then I'm telling you right now, with the Wheel of Fortune, nagagarantiyang mababago yung buhay mo, magiging mas masaya, and mas mag-i-improve ka with the Strength card. I can see a lot of stability here, a lot of people around you, na kung ano yung mga pagkukulang mo, tutulungan ka nila. Okay? So, thank you for watching. I love you all, and bye-bye.